Hello, good morning, and hello everything. Ayan, eto si Kuya nyo Ricky. Welcome back kayo sa ating panibagong vlog sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang, please, huwag kayong mahiyang mag-subscribe. Pindutin ang subscription button, pati na rin ang notification bell para updated tayo sa mga ganap natin sa buhay. O, di ba? Well, ang gagawin natin ngayon ay mag-share tayo ng words of God. Ayan, mag-share ng words of God. Alam nyo naman, balahurang gumalaw si Kuya nyo Ricky. Alam kong wala akong sa inyo, wala akong karapatan na mag-share. But, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung biyaya o yung blessings na binigay sa akin, yung revelation na pinagkaloob sa akin ng Lord nung napanood ko yung trending ngayon na series na Squid Game. Ito, series ba o movie, yung Squid Game na ito na mapapanood ito sa Netflix kasi sa YouTube ko lang napanood. Trending ito, parang tinatangkilik ng lahat. Pero, na-realize ba natin kung aaralin natin, ano kaya ang kahulugan nito sa buhay bilang isang Kristiyano, di ba? Kung pananoorin natin yung Squid Game na ito, hindi na ako masyadong nag-ano ng video kasi baka mapalo tayo ng whiting. Kung papanoorin natin yung video, meron itong red light saka green light. Na kapag kailangan within 2 minutes, makarating ka sa finish line. Tapos may isang isang manika na malaki, higanteng manika na kapag natapos yung parang kanta niya, ewan ko kung anong ibig sabihin yung salita niya na sinasabi niya. Tapos pag tumingin, nakita niya na parang stop dance nung kabataan natin. Na kapag gumalaw ka, out ka. Diba ganon? Tapos, kapag tumingin yung manika kasi kailangan kumilos ka bago tumingin yung manika, nakahinto ka na. Pag natingnan yung manika na may kunting galaw ka, kunting galaw ng mata mo o bibig mo o any parts of your body, babarilin ka, shoot to kill ka, ganon. Pag titignan natin yung Book of Genesis, mga kapatid, Book of Judgment sa Old Testament, ganyan na ganyan ang nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano noon, yung mga Hudyo, mga ninuno natin. Ganyan na ganyan ang ng Panginoon sa kanila. Kapag nagkasala ka, wala kang ligtas noon. Nung panahon ng mga ninuno natin, yung sa Old Testament, kapag babasahin natin. Kapag nagkasala ka, kung ano yung parusa, yun ang magiging kaparusahan mo. Wala kang ligtas, walang awa, walang awa-awa noon. At saka, pantay-pantay ang batas noon sa Old Testament. Kailangan, kapag nagkasala ka, kailangan paparusahan ka. Papatayin ka, bibitayin ka, o kaya yung parang babatuhin ka ng bato hanggang ikaw ay mamatay kapag babae ka na nangulanya ka. Pero kung titignan natin dito sabi nga niya sa aklat sa Salmo sa chapter 1 verse 6, sabi niya, sapagkat nalalaman ng Diyos ang lakad ng matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. O di ba? Kung matuwid ang lakad mo, ibig sabihin, hindi ka mapapahamak. Pero pag ang lakad mo ay masama, ikaw ay mapapahamak. Ganun, kaparusahan ang magiging hatol. Tapos sabi niya sa Proverbs, ako'y lumalakad sa daang katwiran sa gitna ng landas ng kahatulan. Ibig sabihin, ang bawat hakbang ng buhay mo
o pagkakamali mo, may nakalaan na kahatulan. Hindi yung parang awa. Pero kung titignan natin mga kapatid, dito sa New Testament na, sa panibagong tipan, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, siya na ang nagbigay, naglaan, hinihandog niya ang kanyang buhay para sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Ano ang gagawin mo lang? Maniwala ka, ihayag mo ang taus-puso mong pananampalataya at magtiwala ka na may isang Diyos na si Jesucristo ang nagbigay at nag-alay ng kanyang buhay para sa iyong kasalanan, na siya ang naging kabayaran ng iyong kasalanan. Because God is mercy. Ano ba ang mercy? Awa. Maawain na ang ating Panginoon. Maawain na ang ating Diyos. Hindi gaya sa Squid Game na ito na kunting kilos mo lang, kunting galaw mo lang, patay ka kaagad. Dito mga kapatid, sa buhay Kristiyano, nung dumating na ang ating Panginoon, hindi na niya kailangan na maging matuwid ka. Hindi na niya kailangan na matuwid ka para magsamba ka sa Kanya at maniwala. Sabi nga niya sa Matthew chapter 9, verse 13, sabi niya, datapwat magsihayo kayo at iyong pag-aralan kung ano ang kahalugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang hindi tumawag ng matuwid, kundi ang mga makasalanan. Yes mga kapatid, ang purpose ng Diyos kaya po naparito noon sa lupa, tawagin niya tayong mga makasalanan. Sino ba ang hindi makasalanan sa atin? Lahat naman tayo nagkakasala, di ba? Walang perfecto sa atin. Walang matuwid sa atin. Kaya ang purpose ng Diyos, kaya pumunta siya dito sa lupa noon, ay tawagin niya tayo na mga makasalanan. Hindi mga matutuwid na tao. At hindi niya kailangan ang hain, sapagkat ang awa o habag ang nagkailangan niya. Kasi noon sa Old Testament kapatid, kapag nagkakasala o nagkakamali ka, kailangan gumitil ka ng isang hayop o maghain ka ng anumang hayop na kailangan paduguin sa templo o kaya sa dambana. Yan ang ng paniniwala ng mga ninuno natin noong wala pa si Jesucristo dito sa lupa. Pero nung pumunta na dito ang ating Diyos na si Jesucristo, God is mercy, sabi niya. God is merciful. Maawain, mahabagin ang ating Diyos. Sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuran. Yes mga kapatid, kung tapat tayong ihahayag ang ating mga kasalanan, halimbawa, ikaw ay nagnanakaw, drug addict, drug pusher, burikat o anuman dyan ang tawag sa atin, ihayag mo ng taus-puso banal sa ating Diyos, ikaw ay patatawarin. Ihayag mo mismo sa ating Panginoong Diyos. Huwag kang mangungumpisal kung sinong tao. Huwag mong sasabihin yung kasalanan mo kung sinong tao. Kahit idirekta mo, ihayag sa ating Panginoong Diyos. Huwag kang mangungumpisal. Hindi ako against sa pare na, di ba may kumpisal, nangungumpisal, sabi niya. Huwag kang magpapahayag dun kung ano yung kasalanan mo. Kasi ang Diyos ang may alam kung patatawarin ka o hindi. Pero dahil naniniwala tayo na ang Diyos is mercy, tayo ay patatawarin. Tayo ay
kahabagaan ng ating Diyos. O malay mo yung pinagsabihan mo ng kasalanan mo, ikakalat pa niya. At least ang Diyos, alam mo na patatawarin ka niya. Itapat mo, sabihin mo kung ano yung kasalanan mo. At ikaw ay lilinisin at itutuwid sa kalikuan mo. Sabi nga niya, kaya kung may kasalanan tayo na gusto nating magpalinis, kay Lord lang tayo lalapit. Huwag tayong lalapit kung sino-sino. Huwag kang lumapit sa kaibigan mo, sa kasama mo sa simbahan. Huwag kang lumapit kahit kay pastor. Huwag kang diretso ka na sa ating Panginoon na ikaw ay nagkasala. Sabihin mo, ihayag mo ng buong buo ang kasalanan mo at ikaw ay patatawarin. Sabi nga niya, kung titignan niyo yung Squid Game, walang exemption. Once na kumilos ka, gumalaw ka, nagkamali ka, baril ka kaagad, out of the game ka na kaagad. Pero dito sa buhay nating ginagalawan, sa panahon natin ngayon, kung nagkamali ka sa buhay mo, sa anumang aspeto ng buhay mo, ihayag mo sa ating Panginoong Diyos, humingi ka ng kapatawaran. Ikaw ay patatawarin dahil ang Diyos ay mahabagin, maawain. Mapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 7. Yes mga kapatid, maawain ang ating Diyos. Kapag tayo ay hihingi ng kapatawaran, tayo ay tsak na patatawarin ng buong buo. Hihingi ka, pero andun yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam natin na inialay na ng Panginoong Diyos ang kanyang buhay. Ang anak ng Diyos na si Hesus Kristo, binigay niya ang kanyang buhay para lang mabayaran lahat ng kasalanan natin dito sa sanlibutan. Ang gagawin na lang natin, manampalataya tayo, maniwala tayo na si Hesus Kristo ay nagbayad ng ating mga kasalanan, na siya ang nagligtas sa atin, Misaya, na siya ang naging susi para makaligtas tayo sa ating kasalanan. Ang hinihingi lang ng ating Diyos ay magtiwala, manampalataya tayo bilang isang anak ng Diyos na si Hesus Kristo. Kaya ang gagawin natin kapag tayo nagkasala, ihayag lang natin at alam natin na tayo ay patatawarin. Hindi gaya dito sa Squid Game. Once na nagkamali ka, shoot to kill ka. Once na kumilos ka, shoot to kill ka. Ganun ang dito sa Squid Game. Kaya maswerte tayo sa larangan natin sa buhay natin dahil may isang Diyos na si Hesus Kristo na siya ang nagsilbing kabayaran ng ating kasalanan. Ayan guys, that is my reaction video sa Squid Game na movie na ito. Maraming salamat at ito si Kuya Ricky nagsasabing life is unpredictable and God moves in mysterious way. Bye-bye!